makita niyo kung paano ang Ginoo nag-preserve sa iya. And also the goodness of God. No? Kung ano gid pala kaayo ang Dios sa kabuhi ni Lola at the same time sa aton man. Nga sa kabuhi ni Lola, makita naton a proof that really God is good. Kung ano kaayo ang Dios sa kabuhi ni Lola, we know that the same God nga maayo man sa aton. No? And when everything we have in our hearts and mind was an expression of thanksgiving. Kung naman mo sa aton, napasalamat kita kung gaabot ang birthday naton. No? Si Diri nga kung mag-birthday, grabe ginapasalamat sa Ginoo. No? May mga kilala din ko nga kung birthday gani kasi bagit. Kaso isa lang mag-birthday sa isa ka tuig, isa lang siya magsimba. Sa kapula na yung magtunggo sa pagpasalamat sa Ginoo kay kung birthday nila. Which was our expression of thanksgiving, appreciation, acknowledgement, and recognition of the goodness and blessing of God. Kaya kung tanong natin, no? Mahabang natin, it was a successful nga pag-work ni Lola Judith sa iyang kabuhi. Kasi siguro mahabang natin, si Lola gaan lang sa iyang health. Wala siya kakaon kontra sa iya na balatian. Ga-exercise siya, gatulog siya, temprano, wala siya kapulaw. Ga-atipagi siya sa iyang kagulingon. Sumabang, tungkol sa mga bagay, ganawin man ang kabuhi ni Lola Judith. And you know, na hindi lang amoy na ang bagay, mamalato na nagpa-extend sa kabuhi ni Lola. But rather, ang kamaturan sa likod sining ng mga butang, why, nga naara kita gyapon kabuhi sa matagadlaw nga tanan. Kaya kasalang yung kabutang nga ginahambal sa puso nino, haba ni Bili, it is because of the grace of God. Tungod lagi ini sa bugay sa Diyos. That's why, sa gimbasa ko yung haba sa puso nino, tungod lang gid sa kaluoy sa Diyos, wala pa kita ginpapas. No, mababa kita ginpapas sa simpleng term, ang kamatayon. Wala pa kita napatay tungod sa kaluoy sa Ginoo. So, doon kasawang term nga gamiton katon nga celebrate kita ka birthday pero kamatayon na ginahambal natin. But you know what? It is a reality. Ngayon, wala pa kita napatay, it is because nga kaluoy sa Ginoo ara pa sa aton. The same thing sa kay Lola. No? Sa adlaw, nakabugtaw pa kita tungod kay sa kaluoy sa Ginoo. It is of the Lord mercy, mercies that we are not consumed. Ang mga tungod, kaya pagkalangga sa Ginoo, wala gid nagkakapaslaw. Amo ni siya kamatuan sa likod sa siningang butang. Hindi lang ng Lola, kundi sa ato tananan. Tungod lang yun sa kaluoy sa Ginoo. Ang ginabal diri, ang ini nga kaluoy kabog maaradlaw bag-o. Kaya mga mahaba kita nga tuman gid ang katutom sa Diyos. So kung ano mga bagay, gusto ko i-share sa inyo subong hapon. Dali lang ini, tanawa na ito diri ang kamaturan na ginahangad sa puso na anungod sa bugay. Again, kabala ito kanina, tungod lang sa bugay, buri pa kita. Tungod lang sa bugay, gakaduangan ang kabuhay natin alab-law. Mga nanay, nagtatala ko siguro kung perting apoy, kung adlaw, bilog adlaw, ubra, pagkakati, mga banda sila, na hindi na ko mabutag pagkaga. No? Sino gabal sa inyo sila? Dumduman ko ang tatay, gawa mo na iya, pero niyambal. Tapos niya arado, tapos niya panggama, kawayan, pabal siya, bago hindi na ko mabutag pagkaga. Pero pagkaga, buktaw, magyapon. Makabangon, balik sa kahundan, balik sa dramaan, kaya panapas kawayan. It is because of the
Lord's mercy. It is because of the grace of God. So, ito mga kabugay, doon nga butang, pinayatun na natin. Doon nga klase nga bugay ang ginangambal sa pulo sa Ginoo. Nga amo ang nagsustain kay Lola, at the same time, amo man ang nagsustain sa aton sa adlaw-adlaw nga tanan. Ulit among gitawag nga common grace. Mga kita common grace, amo ni siya nga bugay ang nag-sustain nato sa adlaw-adlaw nga tanan, kaya ang gini nga bugay ginaka-experience sa tanan nga tao. No? With this common grace which everyone is experiencing in their daily lives. Kalupangton mo man o kung hindi, ginapaminsan mo man dyan o kung luay, ang kabaturan, may ara ikaw ang mabugay sa Ginoo ginabaton adlaw-adlaw. Hindi mo man makita, you are unconscious about it. Abi mo kay tungod kay nakahalong ikaw, tungod kay gaandam ikaw, tungod kay nag-exercise ikaw, may maintenance ikaw, fit ikaw physically, abi mo ang ang rason nga buhi kay gyapon. But it is the common grace of God nga sa likod sa imo kabuhi, sa likod sa bilog nga gabi nga ikaw tulog, why ikaw kumaan sa kakatabo, pero gitipigan ikaw sa Ginoo. Ha? Nasakay ikaw sa jeep. Sino sa inyo diri nga sakay sa bus, pakadto sa Liganes, sigurado wala sa matabo sa iya, sa imo yun. Ay, hindi kita takot, no? Tanaw kita sa mga balita, grabe ang aksidente lang, no? Kaya hindi mapakada sa isang lapit na lang kita. But because of the grace of God, na gina-experience na mga lublaw, buhi kita gapon. May kabuhi kita gapon. This is the truth and reality behind everything in our lives. Kaya mo ginagapat ni mo tatandon, tanawon, bugay lang gid sa Ginoo. Sino sa inyo makapaminsar nga ang tuig 2025 makalabot ikaw Disyembre? Ang iba wala nakalapot, January pala wala na. Ang iba February pala wala na. Yung mga kilala kita. So sa lola to, kita mo, sa lola upod mo, subo wala na. Pero so ikaw, asa subong, aragapon. Tungod ina sa bugay sa Diyos. Ang inyong common grace, ang Diyos, gina-sustain kita, gina-preserve kita, gina-enable kita, gina-protect kita sa isang bugay. At tandaan nga ito naman ako doon, common grace ini, para ini sa tanan. Nagatuo man o kunwaay sa Ginoo, ang tanan may ara nga bugay. Equal ang paghatag sa Ginoo sa inyong bugay. Sa lawayon man o kung mangbuot, may ara ang common grace sa Ginoo. Ha? Try to think back. Sa nag-birthday, ikaw ang imo wish, good health. Pero sa nag-birthday, ikaw gituluhan mo mataan sa lagkag inom ng hope. Diba? Kaya ano ang mga kaso ng ito lawas? Di ba? Tungod sa mga diet natin. Gapre ikaw nga, wish ikaw nga mayong lawas, pero tigay ka inom mo ikaw. Gapre ikaw sa mayong lawas, pero wish mo naman ikaw. Pero sa subong, may kamagapon. It is because of the grace of God. The common grace of God. Kaya ang inyong nabutang, ang common grace, naaralan siya tinutuyo, naasa sa subong, buhi kapagapon. Naasa sa subong, ginasustain kita sa Ginoo sa iyang common grace. For the very purpose, sa pangadulang kamaturan. And that is, yung tawag natin, na saving grace. The common grace leads people to know and to receive the saving grace of God. Lahat mo, ang bugay nga lockdown nga ginabaton nimo, nga gina-experience nimo sa Ginoo, kapag
man ikaw o kung wala, ginatanaw man o kung wala, nagatuo ka man sa Ginoo o kung wala, ginalid niya na ikaw para makilala at may baluan mo ang saving grace o ang bugay sa kaluwasan sa Ginoo. Nasa subong may kabuhi ka pa. Kay gusto sa Ginoo na makilala mo pa si Kristo nga amo ang nagdala sa sining nga bugay sa kaluwasan. Now, kung ang common grace para sa tanan, gatuo kung wala, ang saving grace naman para langgit sa magatuo kay Kristo Jesus. Saving grace, it's a truth that brings someone into salvation. Kaya ang realidad sini is, ang saving grace which everyone must to experience in their lives. Kung ang common grace, they experience it in their daily lives, ang saving grace naman, they must kinahanglan. Meaning hindi ini applicable sa tanan, kundi sa nagatuulang git. Kaya kilala natin ang bugay nga common para sa tanan, pero ang bugay sa kaluwasan sa magatuulang git. Kaya muna ang dapat hindi mo ma-experiencehan sa imo kabuhi. The saving grace of God. It is the grace that brings people toward the relationship to God. Kanang ito, pamisaron, nga mayara kita bugay, nga nag-sustain sa ito agad-law. Pero tandaan na ito, ang common grace, nag-auntak lang din sa kalibutan. Once nga kabuhi sa tao, matapos din sa kalibutan, ang common grace, tapos naman. Pero ang saving grace, magpapadayon for eternity. Ang saving grace, magpapadayon, tugtog sa walay katapusan dito sa langit. Amo na yung mahimo sa saving grace. Kaya kailangan mo na ma-experience sa imo kabuhi. Again, gina-enjoy natin ang kabuhi ni Lola Judith, no? 90, ayan, sa inyo handuman. Ako gusto ko 108 para may 100,000 ako sa gobyerno. Natandaan natin, bugay na sa Ginoo nga malabot mo ang ginagina. And another kind of grace nga malabot ni mo ang kabuhi dito sa langit. Ika pamangkutol ni mo kung wilingon. Na-experience mo na ba lang ang bugay sa kaluwasan? Assured mo na ba lang mo kung wilingon natin kung mauntat ang common grace sa Diyos din sa tuta sa kabuhi ko, magpapadayon na lang ang bugay niya dito sa langit. Tandaan na ito, habang sa puno, isa lang gid ang pag-agi sisining ang bugay sa kaluwasan. Kundi paagi lang gid kay Jesus Christ. Tungod ka, amo lang bugay sa kaluwasan, Jesus Christ. Kilala na ito si Kristo. We celebrate Christmas this month. Pagkatao ni Jesus Christ, pinapamangkot, ang pagkilala mo ba lang ng Kristo Jesus, pagkapasigurado sa imo, kaya pagkapangibalo sa imo nga ikaw maluwas ng mapalangit. Kaya kung hindi makapasigurado sa imo ang pagkilala mo kay Kristo Jesus, kasi iba ang pagkilala mo kay Jesus. Many people every Christmas nag-pray sa Ginoo, Lord, i-bless kami, Lord, pakawiwa amon nga health, amon family, Lord, i-grant ang akong your wish, and everything. And we put our hope sa Ginoo during Christmas. Pero kanisa, ang ating nga hope is ang kabuhi lang dili sa kalibutan. Makatapos sa mga kabataan, ang mga kabataan, makapagita obra, and so on. Pero ang tutuod nga mensahe sa Christmas, and the same time, ang pamaturan sa likod sa kabuhi ni Lola Judith is about Jesus Christ who gave His life for this saving grace. Jesus Christ, amo ni siyang meaning sa Pasko, Christmas. Si Jesus nagtao sa iyang kabuhi, naghatag sa iyang kabuhi para sa kaluwasan sa tanan. Hindi para
i-grant ang iyong mga wish, but to give you kapayapaan sa iyong mga sala. To give you payment sa iyong mga sala nga mo di siya madadala sa aton sa impyerno. And I believe that Lola Judith, nakabato ni siya sa pinakadakong regalo sa iyang buhay. Siguro hindi na may kilala ni Lola Judith ang 100,000 para sa 100 years old. Because we believe si Lola Judith, nabato niya na si Jesus Christ na iyang magluluwas. And he was naka-reserve na nini kay Lola Judith ang eternal life because she believed on Jesus Christ as her personal Savior. And I will tell you sa mga hapon, a gratis opportunity sa ginamalan ako ni Ma'am Bates, kag nila nananay, kag ni antinding nga mag-share sa inyo sa pulo sa Ginoo. Tungod kabalo ako, mahin ini sang plano kag nabubutol sa Ginoo through the life of Lola Judith as a proof of God's goodness nga sa inyo man nga aring isubong makabatigid sa pulong sa Ginoo sa kaluwasan. Wala problema ang common grace. Magtulong ka kay Jesus or hindi, may experience mo ang common grace. Pero tandaan mo, hasta lang hindi na sa kabuhi diri sa duta. Maabot ang tiyon na sa Ginoo, it is appointed unto man once to die. And after that is the judgment. The common grace will be cut off. Ang tanawon sa Ginoo sa kabuhi sa tao, do you receive the saving grace of God through Jesus Christ? Kag hindi, plano sa Ginoo sumong paagi sa sininga celebration nato na mapatian mo ang kabaturan sa pulo sa Ginoo na kinahanglan mo maintindihan tuuran kag mabaton ang hininga common grace. It is Jesus Christ alone. Napag words sa pulo sa Ginoo, Ephesians chapter 2 verse 8. For by grace you again, Ephesians chapter 2. For by grace, through faith, you are saved, not of your works. It is the gift of God. Even this word, kumanya mo ang kuwini, ahuman sa ginhiwalat sa tao o nato, kung ang pagsama magapadayaw lang. Kung mga bansiyati, mas mabuo ako sa iyati, deserve ko ang langit. Pero hindi. Ang basig it is by the grace of God. And it is through the Lord Jesus Christ. John chapter 14 verse 6. Ang sa Ginoo, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by Him. Ang tao makauto sa amay sa langit, paagi langgit sa Kristus. Siya lang ang dalan, siya lang ang maturan, siya lang ang kapuhi. Wala sige mention niya kung sino. Jesus Christ alone. Why? Because Jesus Christ alone who died on the cross to pay for your sin and my sin. Tatara po tanan kita nakasalang. Naghahanap lang tao na may ginatawag na kamatayo because of sin. Tungkol sa sala sa Bible, everyone will be dead, for the wages of sin is death. Romans chapter 6 verse 23. Pinasok po sila ma. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. And kung may isa pa nabatod si Lola Judith na pinakamadaming regalo, ang mga regalo sa kaluwasan, paagi kay Kristo. And I really believe na ako manisyangan ko ni Lola na tagstand sa inyo din, makaangkol man sa sinang regalo. Ang common grace alone, but the saving grace to God through Jesus Christ. So I'm hoping, praying, ang kabuhi ni Lola mag-reflect it kung mag-amang testimony sa inyo that God is good, God is gracious. Buhi pa ka mo, may kabuhi pa kita tungod kung gusto sa Ginoo na makalambot kita sa paghibalo kapag kilala kay Jesus Christ ngayon yung Lord.
Magapangakuyo kita. And I will pray also for Lola Judith for the more blessing katugay pagid sa Ginoo. Let us pray. Ginoo, salamat luwat sa iyong kapabulong nga nagtudlo sa amon, panundo sa kung ano gitala ang kamaturan sa likod sa amon na kabuhi. Ano bala ang pagpangigod nimo sa likod sa amon na kabuhi. Hindi ini Ginoo sa mga pagkadingwa, hindi ini Ginoo sa mga pagkadikasog, pag-atlam na mo sa mga liyon na mabakon niya nga buhi pa kami sulong. Kundi bugay yung naging sa imo, halin sa imo Lord. Wala kami kakabalo sa mga katabo sa mga kalibot, and we are prone of real accident maybe. We are prone Lord sa mga posibilidad na utami kami Ginoo hindi na kami magkapatayon sa mga kabuhi. But then because you are gracious, because you are merciful, tumalig mo kung bawal walang iyon nagkakapas lang. Harap pag-yapon ang kabuhi namin Lord. So kapag ito naman niya ito sa imo, nakikitagay na ng experience ako na daw, nagkatulog pili sa amon, nga palpanggol ikaw, sa isang kamaturan na kinahanglan na ng muon ang bugay sa kalawasan. Hindi mo pagtugot Lord nga pagkakaliwat yung hindi sa kalimutan, hindi naman na nibaluan ang nanamod yung Jesus. And the same truth, Lord, we know amo mo ni siya ang gusto mo ipalabuot sa mga hapon sa pagkakita sa harigri. Sa panahon niya kapatid sa iyong mga pulong na kinahanglan nila ginawang bugay sa kalawasan. Hindi aksidente nga nangyari kami nga celebration. Hindi aksidente, Lord, na nag-people kami dito kaya ginimbita kami. But it is your plan and will nga sa tinutuyo ang mapatian nila ang iyong pulong. We enjoy that common grace, pag kinalanan namon, mabaton, tuuan, ang saving grace na paagi kay Kristo Jesus. Kumisa pa ang pinaka-nakong regalo sa among kabuhi, na mabaton ang regalo sa kalawasan ng kay Kristo Jesus. So bless this word sa tanang ng kapatid noong talupangtong nila niya. Because this grace, this salvation, will extend for eternity in the life, pinagos sa presensya ni mo sa langit. Ang malusing kulong, the heaven and earth will pass away, but your word shall not pass away. Kaya nga kabuhi, sa kaluwasan, magkapagpadayon, pinasa mo sa presensya. So, goodbye, kay ipagulong magmayos ini, and also, Lord, we're praying in sa kabuhi ni Lola Judith, a living testimony of your grace and unceasing love, Ginoo, sa kabuhi niya. For 90 years, Lord, ikaw nag-sustain it. Sa sinabi ko nga 90th years, we know it composed of different trials, circumstances, at mga kung ano pag-iin, yung mga pagtilaw Ginoo sa kabuhi, and yet you sustain her. Pag makita namin subok kung gaano Ginoo ang imo kaayos siya kabuhi. So we're praying, pag-iin Ginoo sa imo mga pag-sustain sa iya, kung ano pag-iin, mga plano mo, Ginoo nga, ang iya kabuhi, magamit ang iya po, Lord, despite sa iya Ginoo sitwasyon subong. Ginoo, Lord, nga gamitom siya gapon, nga sa iya kabuhi, ang iya Ginoo mga pinalangga sa kabuhi, makilala ikaw pa kay Lola Judith. So bless Lola Judith, may malawas, sustain siya po yung siya, nagkakitabi mo din magayong sa iya sa kailangan. Comfort her with your word, kaya padayon mo nga design niya na magtubo pag-aid sa pagkilala sa imo. And to enjoy the more blessing na imo paghahatag sa iya. Pakamayuha mo din ang mga families, relative, loved ones, na nag-upod, kaya nag-tatak Ginoo kay Lola Judith. Pakamayuha mo sila Ginoo, kaya babae Ginoo they will see the goodness and faithfulness na ikaw sa kabuhi ni Lola Judith. So that they will also enjoy, Lord, of that grace na pinagin ang bugay sa kalawasan. So salamat Lord, wala kundi silang tayo ng mahaba, kundi ibalik na mo ng pagdayaw. Salamat sa imo namin. In Christ's mighty name, amen. May hapon sa atin. Thank you, Pastor Raymond. Sa sining hapon, may pamangkot. Sino na natin? Pamangkot na ang
lalo nga nag-waste. So, sa gimahamdan ni Pastor,